Gemini, hi! Welcome to Mystic Queen PH at itinan natin kung ano yung mga blessings, opportunities, and good luck na darating sa inyo sa loob ng isang taon from June 10, 2025 to June 29, 2026 dahil meron tayong Jupiter transit. Yan, na magsisimula ngayong June 10. It's going to enter the sign of Cancer. So, this is a very auspicious na transit. Ibig sabihin maganda siya kasi Jupiter is the planet of abundance, blessing, good luck, expansion. Papasok siya sa sign ng Cancer, which is very supportive and nurturing energy. So kung ano yung mga balak at gusto ni Jupiter na gawin ay susuportahan ni Cancer. Ayan. So, mas makaka-resonate kayo rito kung kayo ay Gemini rising, pero pwede rin namang mag-resonate dito yung mga Gemini sun or Gemini moon. Okay, so for you Gemini, this is happening in your second house. Second house of your finances, your assets, your values. So maaring ibe-bless ka sa mga mas marami pang sources of income, mga gigs, mga side hustle. Some of you naman may blessing of material possessions. So, pwedeng mayroon ka mga mabibiling gamit sa bahay, lupa, sasakyan, at kung ano-ano pa that will increase your worth, no? Yung net worth mo, kumbaga. This is also a blessing of talent. So, maaring meron ka ring ma-explore or ma-discover na talent mo or skills mo na kung saan pwede mo siyang i-monetize, no? Pwede mong pagkakitaan. Maaring you realize na, oh, ito palang pagkanta-kanta mo, pwede mo siyang gawing source of income, na mag-upload ka ng videos, ng covers, ng recordings mo sa mga streaming platforms, no? Things like that. Also, second house is also about your aesthetics, no? So, pwedeng meron kang i-improve sa yung sarili. Kumbaga magle-level up ka on how you show yourself to the world. Like, example, yung pananamit mo, ile-level up mo, mas magiging, kumbaga, social, pumorma, ganyan. Or, meron kang i-enhance sa physical appearance mo wherein doon mo mas makukuha yung self-confidence mo, mas tataas yung self-confidence mo. However, no, for some of you Gemini, maaring merong challenging aspects sa relationships ninyo na maaring pwedeng magkaroon ng conflict or issue dahil pwedeng may jealousy, no? Yung partner mo maaring somehow jealous siya of your success or the things na ginagawa mo kasi minsan nangyayari talaga yan. Lalo na kung nakikita ng partner mo na mas nagiging successful ka, mas gumaganda yung buhay mo, mas nag-upgrade ka. So, may tendency na ganun. May mga partners kasi na hindi supportive, no, sa kanilang partner. Lalo na kung feeling nila na naaangatan na sila. So, this is also the time for you to reassess your relationships. Kung talaga bang sila ay tama para sa'yo, are they really the people, like, sila ba talaga yung soul family mo? Sila ba talaga yung supporters mo? Also, with the 7th house energy here, maaring merong pag-awayan, no? Pagdating sa pera, sa gamit, on how you spend money, how your person spends money. So, pwedeng maging issue yan sa relationship mo. Yung iba naman sa inyo, merong magandang mangyayari sa career, sa trabaho ninyo, oh. Kasi meron siyang positive aspect sa yung second house of your finances. So, pwedeng may pag-increase ng sweldo or merong promotion sa trabaho. Yung iba naman, pwedeng aalis kayo sa trabaho na yan or career path na yan para may ibang i-pursue. Tapos, doon ka mas magiging successful, doon ka mas magiging maswerte. May mga achievements ka, no? Na may kinalaman sa career path mo. Ano man yung pinupurso mo ngayon. So, that's why, if you are in a relationship or meron kang very close connection, let's say, sa family member, pakiramdaman mo kung paano sila kumilos kapag ikaw ay may na-achieve na goals. Kasi kapag napansin mo na medyo bitter sila, no, ibig lang sabihin, no, na pwedeng sila yung mga hidden enemies mo.
Oo, na hindi sila supportive. But if you have a person na talagang supportive naman, then good for you. Kasi mas malayo rin yung mararating mo. Kasi suportado ka ng mga taong mahal mo sa buhay. Okay? So, let's see what else. Gemini. For Gemini. You have the moon. So, this is emotions. This is also your instinct, your intuition. You have the Two of Wands. Meron kang major decision rin na gagawin. Kung papasok ka sa isang partnership, sa business, or a project sa trabaho, kung open ka ba dyan. Na, I think, pwedeng medyo matatagalan yung pagde-decision mo. But, what I see here is, kung ano yung nararamdaman mo, ano yung sinasabi ng kutob mo, ng instinct mo, yun yung sundin mo. You have the Death card, which is about transformation. You also have the Page of Cups. You are transforming in a good way kasi meron kang bibigyan ng chance na pangarap mo sa buhay na hindi mo pinagpatuloy or hindi mo nagawa dahil kinulang ka sa suporta ng iba. Diba? Ace of Wands. This is a new beginning. This is also an exciting move or an action na gagawin mo. See, di ba nabanggit ko sa inyo may competition or may parang bitter sa mga ma-achieve mo? So, maaring isa yun sa maging issue or conflict sa'yo. Meron kasing competition dito. Pwede rin tong competition sa trabaho, no? Let's say, yung katrabaho mo, ka-level mo, tapos nagpapagalingan kayo kung sinong mas mapopromote, mas mapapansin. So, that can be an issue as well. But, I see you shining. I see you focusing on improving yourself. Mas maganda kasi na mas mag-focus ka sa sarili mo kung paano mo babaguhin yung sarili mo. Ita-transform mo yung sarili mo in a better version of yourself, no? Upgraded version, kumbaga. Kesa naman intindihin mo yung mga taong nakikipagkompetensya sa iyo. Sayang lang yung oras mo doon. You have a lot of ideas, creative ideas na bibigyan mo ng attention. You will finally take action na kahit na merong kumontra, as long as alam mo na tama yung ginagawa mo at gusto mo yung ginagawa mo, ipupursu mo talaga. And I have this feeling talaga na maaring meron talagang possible na marirealize ka kung sino yung naiinggit sa'yo or someone that is secretly or not supportive of your goals and your dreams. You have the shadow, so this is shadow work. Meron ka ring aayusin sa sarili mo, realization sa mga bagay na dapat mong baguhin sa sarili mo in a good way kasi alam mo na may kakulangan ka doon or may kahinaan ka doon na kailangan mong palakasin. You also have compassion, so mas magiging taos sa puso mo yung pagtulong rin sa iba. Just make sure lang din na minsan kasi pag masyado kang mabait, no, mapagbigay, take advantage ka ng ibang tao. So, you also have to set boundaries, no? Expanded awareness. You are having this spiritual awakening about yourself, no? Kumbaga, ano yung mga bagay na dapat mo nang itigil, ano yung mga bagay na dapat mong mas i-explore, alamin, especially sa belief system mo, sa spirituality mo, what you think you need to upgrade and improve sa sarili mo. So at least you know what to do. And the more din kasi na nag-share ka ng blessings mo, the more na i-bless ka ng iba. I mean, the more na i-bless ka ng universe. Kaya kailangan din meron kang certain ritual or protection sa sarili mo, like prayers, no, para hindi ka, parang minsan kasi, 'di ba, na-evil eye yan kapag marami kang nagiging achievement sa buhay.
Uy, oh my God, oh, tinan mo, speaking of achievement, there is success. Today is a really good day. You're in the flow, problems are solved quickly and easily, helpful people show up for you, and unexpected gifts fall into your lap. Wow. Apakaganda, Gemini. So, it's going to be a successful transit for you, especially in your finances and your career. Ipagpatuloy mo lang yan kasi you will be able to achieve your goals. Okay, so that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.